Dominant Protector. Credit to the author. 5,831-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakikita ko, nagkataon lang. Walang pakialam na tumango si Terence at tumingin sa kwarto nina Jerry at Jonas. Tila nasa isolated cultivation ang dalawa, kaya napagpasyahan niyang huwag muna silang istorbohin. Boss, gusto mo bang kumain? Nakangiting mungkahi ni Shenjin. Kahit hindi niya nakilala si Yvonne noong nakaraan, ang pagkabigo pa rin ang ina ng tagumpay. Sino ang mag-aakala kung ang tagumpay ay isisilang ngayon? Sige, tara na. Kailangan ni Terence ng pahinga, at magandang ideya na kumain muna. Titingnan din niya kung nandyan si Yvonne, kung nandyan man ito, itutuloy niya ang paghahanap ng mapapangasawa. Sa pagkakataong ito, mas kaunti na ang tao sa restaurant, mga 40% lang ng mga upuan ang okupado. Sinuri ni Terence gamit ang kanyang pandama sa espiritu at natagpuan ang kanyang pangunahing target, si Yvonne, na kasama pa rin ni Wang Yi. Marahil ito ay isang lugar para pag-usapan ang mga bagong bagay, kaya mas gugustuhin ni Wang Yi na manatili rito. Kung gayon, mas magiging madali para kay Shenjin na makita si Yvonne sa hinaharap basta't madalas siyang pumupunta rito. Bukod kay Yvonne, nagulat si Terence nang makita ang kakaibang babae, si Ram. Akala niya ay magsasanay ito ng mag-isa matapos subukan ang isang bagay kahapon, ngunit bumalik ito para kumain muli. Hindi tama ang impormasyon ni Jerry. Siyempre, kung saan may alaala noong unang panahon, naroon si Bradley na nakasunod sa likuran. Matapos bigyan ng babala na huwag guluhin si Terence kahapon, nagkunwari ang bata na hindi niya nakita si Terence ngayon, ni hindi man lang itinaas ang kanyang ulo. Matalim na tiningnan ng lahat si Terence habang papasok siya, ang nangyari sa deck kahapon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanila. May ilan pang ang nagkusa na bumati sa kanya, at ginantihan niya silang lahat ng ngiti. Dinala ni Terence si Shenjin sa mesa ni Wang Yi at ng kanyang anak at magalang na sinabi, Pangalawang Pangulo Sinclair, Binibining Sinclair, nagkataon lang na nagkita tayong muli. Maaari ba tayong magkita ulit ngayon? Mainit na ngumiti si Wang Yi, syempre naman. Master Linford, Batang Bayaning Wei, maupo po kayo. Hindi tayo nagkaroon ng sapat na oras para mag-usap kahapon. Iniisip ko lang kung kailan ako makakabisita kay Master Linford. Ngayong nakilala na kita, napakasaya ko talaga. Talaga. Nagkataon lang naman, pakiramdam ko rin ay hindi ako masyadong nasiyahan sa pakikipag-usap kay Vice President Sinclair, kaya nang makita-kita rito, naglakas loob akong lumapit. Tumawa si Terence. Alam ng lahat na nag-iimbento lang siya ng mga bagay-bagay. Ang tanging layunin ng pagpunta niya rito ni Shenjin ay para bigyan ng pagkakataong mag-usap sina Shenjin at Yvonne. Alam na alam ito ni Wang Yi at ng kanyang anak na babae, ngunit walang nagturo nito. Bilang pangalawang pangulo ng Wantong, hindi maikikaila ang kakayahan ni Wang Yi na makipag-usap sa mga tao. Dahil gusto niyang makuha ang pabor ni Terence, nagsimula siyang magsalita sa direksyon na interesado si Terence. Maaari siyang magsalita tungkol sa kahit ano, at mabilis na naging maayos ang kapaligiran. Gayunpaman, hindi pa rin umimik si Shenjin at Yvonne. Gustong-gusto talagang bugbugin ni Terence ang gago na ito. Nang hindi niya ito makita, naisip na niyang hanapin si Yvonne, ngunit nang makita niya ito, nagkunwari na lang siyang pipi. Sayang ang oras. Sige, Master Linford, may hihilingin sana ako sa iyo. Nakita ni Wang Yi na nagsasaya si Terence, kaya't gumawa siya ng isang kahilingan na matagal na niyang pinag-iisipan. Hindi mo kailangang maging magalang, Pangalawang Pangulo Sinclair. Kung mayroon kang sasabihin, magsalita ka lang. Magalang na sagot ni Terence. Kailangan niyang maging magalang, may binabalak ang kanyang nakababatang kapatid laban sa kanyang anak na babae, at kung gagana ito, si Wang Yi ang magiging panganay. Ganito kasi, iniisip ko na mabibigyan ni Master Linford ng autorisasyon ang ating Wantong Chamber of Commerce. Maaari nating ibenta muli ang mga Golden Class Level 6 pataas na table tas mula sa Heavenly Elixir Pavilion sa labas ng Nakajima pagkatapos nating bilhin ang mga ito. Siyempre, ang kita mula sa muling pagbebenta ay hahatiin sa Heavenly Pill Pavilion ayon sa mga patakaran. Maingat na sabi ni Wang Yi habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Terence.
Sa unang tingin, ang panukalang ito ay tila walang pinagkaiba sa nauna, ngunit sa katunayan, ito ay ibang-iba. Ang nakaraang kooperasyon ay katumbas ng Wantong Chamber of Commerce bilang eksklusibong ahente ng pagbebenta ng Heavenly Elixir Pavilion sa labas ng gitnang isla, ngunit sa pagkakataong ito, binibili lamang nila ang orihinal na presyo ng mga dekalidad na elixir mula sa Heavenly Elixir Pavilion, at pagkatapos ay kinukuha ang autorisasyon na muling ibenta ang mga ito. Kung nais din ng ibang chambers of commerce na gawin ang pareho, hindi mahalaga kung patuloy na pahintulutan ng Heavenly Elixir Pavilion ang iba. Ayon sa tansya ni Wani, malamang na makukuha ng mungkahing ito ang pagsang-ayon ni Terence, lalo na sa ganitong sitwasyon. Malamang na gusto ni Terence na maging maayos ang kanilang relasyon. Gaya ng inaasahan, sandaling pinag-isipan ito ni Terence bago tumango, walang problema. Kung ang permit lang naman sa pagbebenta ng mga high-grade elixir ng Heavenly Elixir Pavilion ang pag-uusapan, sa tingin ko posible. Kapag bumalik tayo sa Middle Island, maaaring pumunta si Vice President Sinclair sa Heavenly Elixir Pavilion at pag-usapan ito. Hahaha, ang galing naman. Salamat, Master Linford. Tara, mag-toast tayo. Sana ay mas marami pa tayong kooperasyon sa hinaharap. Tumawa si Wani habang itinataas ang kanyang baso kay Terence. Hindi tumanggi si Terence at ibinalik ang toast. Sabay na tinapos ng dalawa ang kanilang inumin, mas lalong lumalim ang kanilang pakiramdam sa isa't isa. Matapos makuha ang pahintulot ni Linford, naging maganda ang pakiramdam ni Wani. Hindi dapat maliitin ang karapatang ilipat ang mga high-grade elixir na ito sa labas ng isla. Halimbawa, ang isang Yellow Class 7th Level Thunder Profound Peel ay karaniwang walang katumbas na halaga. Kung ang presyo ng pagbebenta sa Heavenly Elixir Pavilion ay 70,000 hanggang 80,000 spiritual jade, madali itong maibebenta sa halagang 20,000 hanggang 30,000 spiritual jade sa isang subasta sa North Island. Ang kita mula rito ay hindi talaga mababa. Dahil sa magandang simula, natural na mas pinahahalagahan ni Wani si Terence. Nag-usap at nagtawanan ang dalawa, na para bang sila ay mga dating magkaibigan na muling nagkita. Sayang at walang espesyal na nararamdaman si Yvonne para kay Shenjin. Hindi naman siguro siya magiging masama kung makakakuha siya ng isang taong tulad ni Terence para tanggapin siya bilang tagasunod. Sayang at wala siyang magandang impresyon kay Shenjin simula pa lang. Bagamat hindi nagpakita ng anumang kalokohan si Shenjin sa kanilang dalawang interaksyon, at sa halip ay tila napakabata at walang buhay, naunawaan din ni Yvonne ang ilan sa mga sitwasyon ng kanyang nakaraang nabigong kasal. Gayunpaman, kahit papaano, nakaramdam siya ng kaunting simpatiya para kay Shenjin, hindi man lang naantig. Kausap ni Terence si Wani habang palihim na pinagmamasdan ang pagbabago sa pakikitungo ni Yvonne kay Shenjin. Bagamat hindi pa maganda ang impresyon niya kay Shenjin, hindi na niya ito gaanong kinamumuhian gaya kahapon. Malaking pagbabago na iyon. Kahit ano paman, magkakilala na sina Yvonne at Shenjin, at wala nang pakialam si Terence kung may bagong mangyayari sa kanila sa hinaharap. Ito ay isang bagay na kinailangan ni Shenjin na ituloy sa sarili niyang pagsisikap, at walang ibang makakatulong. Sa kabilang mesa, hinayaan ni Ram si Bradley na magdaldal at mambola sa kanya, ngunit wala siyang ipinakitang kahit kaunting reaksyon. Hindi na niya pinansin ang sarili at dahan-dahan at eleganteng tinapos ang kanyang pagkain. Pagkatapos, tumayo siya at umalis. 5,832. Natigilan si Bradley at may bahid ng pagkapahiya ang sumilay. Agad siyang tumayo at gustong habulin si Ram, ngunit hindi niya alam ang gagawin nang makita niya si Ram na diretsyong naglalakad papunta kay Terence. Paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang matandang lalaki at pangalawang tiyuhin na huwag guluhin si Terence, pero ngayong nakapunta na siya roon, dapat ba niya silang sundin o hindi? Nakapagdesisyon na ang katawan ni Bradley bago pa niya masagot ang tanong na ito. Mabilis siyang humakbang at naabutan si Ram. Master Ram, anong ginagawa mo rito? Ang couple na si Terence ay kalaban ng Peel Hall, at malupit din siya. Mag-ingat ka sa gagawin niya sa iyo. Lumapit si Bradley sa tabi ni Ram at mahinang hinamon ito. Sa kasamaang palad, ayaw siyang pansinin ni Ram. Bahagya siyang gumalaw sa gilid ng walang ekspresyon, na nangangahulugang medyo masyadong malapit si Bradley at hindi niya ito nagustuhan. Medyo nahihiya si Bradley, pero sanay na siyang hindi pinapansin. Bale wala lang iyon.
Naglakad si Ram papunta kay Terence at malamig na sinabi, "Terence, may mga tanong ako sa iyo, sumama ka sa akin." Itinaas ni Terence ang ulo niya para tingnan siya, "Hindi ako libre, sige lang." Naisip ni Bradley na pambihirang pagkakataon ito. Agad siyang tumayo at pinagsabihan, "Terence, huwag kang mahiya. Hindi mo pa nga nababayaran ang utang na loob na masaktan ang ating PhilHall, at ngayon ay may gustong itanong sa iyo si Grandmaster Ram, at nangahas ka pa talagang pahirapan siya. Ano ka ba? Magiging pamilya mo na ang PhilHall." Malamig na sagot ni Terence, "Huwag mo akong guluhin. Kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan." Nanginig ang katawan ni Bradley nang maalala niya na ang bangis ni Terence ay hindi niya kayang labanan. Kahit si Shijun, na nasa tugatog ng Profound Realm, ay natalo. Paano niya lalabanan si Terence, isang bagong silang na Soul Realm Cultivator? Gaya ng inaasahan, ang hindi pag-provoke kay Terence sa ngayon ang tamang estratehiya, dapat ay nakinig siya sa kanya. Hindi pinansin ni Ram ang sinabi ni na Bradley at Terence. Nag-isip siya sandali at nagpatuloy, "Kung wala kang oras, tatanungin kita rito. Ano ang sanhi ng kondisyon ng hukbong bato? Anong uri ng tableta ang maaaring makapagligtas sa kanya? O mayroon ka bang ganoong recipe ng tableta? Maaari akong gumamit ng ibang formula ng tableta para makipagpalitan sa iyo." Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at pinutol si Ram. Ang babaeng ito ay maaaring hindi nagsasalita, o walang tigil sa pagsasalita. Hindi ba niya alam na magkaaway pa rin sila? Siyempre, hindi siya itinuring ni Terence bilang kaaway. Naisip lang niya na medyo kakaiba ang dalaga. "Sabi ko hindi ako malaya, kaya hindi ko sasagutin ang alinman sa mga tanong mo. Isa pa, wala nang kinalaman sa akin si Shijun, kaya huwag mo nang banggitin sa akin ang kahit ano tungkol sa kanya sa hinaharap." Prangkang sabi ni Terence. Wala siyang anumang masamang kutob kay Ram, pero wala rin siyang anumang magandang nararamdaman, kaya ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Hindi nagalit si Ram at tumango lamang, "Sige, dahil abala ka, kalimutan mo na iyon. Nabalitaan kong isa kang Mystic First Level Refiner, kung mayroon kang hindi maintindihan tungkol sa paggawa ng mga tableta, maaari mo akong tanungin, baka makahanap ako ng oras para mabigyan ka ng ilang payo." Hindi na hinintay ang sagot ni Terence, tumalikod na siya at umalis, naiwan si Terence, hindi alam kung tatawa o iiyak. Medyo mayabang ang babaeng ito, alam niyang isa itong Mystic First Level Refiner, at nangahas pa rin siyang sabihin na kaya niya itong bigyan ng mga payo. Saang antas na ba ang kanyang kakayahan? Ilang taon na siya? Mayroon ba talagang ganitong henyo na alchemist? Pero hindi alintana ni Terence. Iba ang paraan niya ng paggawa ng mga elixir kumpara sa iba. Hanggat nandito si Jenny, kaya niyang patuloy na i-upgrade ang automatic elixir refining system para makagawa ng mga elixir ng walang anumang kahirap-hirap. Pagkatapos ng maliit na pangyayaring ito, hindi na nagpatuloy si Wanye sa pakikipag-usap kay Terence at mabilis na umalis kasama si Yvonne. Medyo nag-aatubili si Shenjin, ngunit kontento na siya sa kasalukuyang sitwasyon. Nakipag-usap si Yvonne sa kanya sa isang normal na tono, 2 pangungusap lamang, at isa na rito ay isang pagbati bago siya umalis. Gayunpaman, malinaw na mas maganda ito kaysa sa pangungutya kahapon. Walang masabi si Terence tungkol dito. Kung mahilig man ngumiti si Shenjin na parang tanga, hayaan na natin. Umaasa siyang balang araw ay magkakaroon din ng ganitong nakakatawang ngiti si Yvonne. Matapos pabulaykin si Shenjin sa kanyang silid, mag-isang pumunta si Terence sa kubyerta. Pagkatapos ng isang araw ng paglalayag, ang gitnang isla ay matagal nang nawala ng walang bakas. Bukod sa iba pang 4 na barkong pangyaman, tanging ang magandang tanawin ng dagat at kalangitan sa gabi ang naroon. Inilabas ni Terence ang kanyang spirit sense para tingnan kung sinusundan sila ni Gusha, ngunit wala siyang makitang bakas sa abot ng kanyang spirit sense. Tila ba masyadong masaya ang lalaking ito para isipin ang kanyang tahanan matapos makapasok sa dagat. Nag-aalala pa rin si Terence na hindi sapat ang lakas ni Gusha, ngunit ang kanyang spirit sense ay mas malakas kaysa sa mga sea beast sa Sky Class Island. Dahil sa kalamangan ng Sea Dragon sa lahi, ang mga normal na sea beast sa maagang yugto ng mountain formation ay walang kapantay para sa kanya. Hanggat hindi siya pupunta sa malalim na dagat para hanapin ang mga makapangyarihang nilalang na iyon, hindi siya dapat malagay sa anumang panganib.
Bukod dito, ang mga sinaunang battleship at treasure ship ay malalaking target, kaya hindi niya dapat mawala ang mga ito. Lil Bro Linford, nandito ka ba para mag-enjoy sa tanawin? Bakit hindi ka sumama sa akin para uminom? Lumapit si Mike mula sa tulay at binati sila ng may ngiti. Binawi ni Terence ang kanyang espiritu at lumingon ng nakangiti. Kapatid na Tian, natatakot lang akong maistorbo ka, kaya ako pumunta rito ng mag-isa para makalanghap ng sariwang hangin. Ayos lang uminom, pero kakakain ko lang. Lumapit si Mike at itinuro si Terence, ang galang mo pa rin sa akin. Nakalimutan mo na ba na ikaw pa rin ang honorary vice captain ng sinaunang barkong pandigma na ito? Magagawa mo ang anumang gusto mo sa barkong ito. Medyo nang hinayang si Mike habang nagsasalita, nakalimutan na niya ang pagkakakilanlan ni Terence. Nangahas ang hukbong bato na tambangan ang bise-kapitan sa barko. Wala siyang magagawa sa kanya. Kung muling babanggitin ni Dogen ang asosasyon, hindi na kailangang mag-alala pa si Mike. Naiulat na rin ang posisyon ng honorary vice captain. Sa posisyong ito, tiyak na hindi papanig ang asosasyon sa Philhall. Kapatid na Tian, wala kang pinipilit sa akin, di ba? Kaya mo ba pinapaalala sa akin na ako ang honorary vice captain mo? Tumawa si Terence, gawa-gawa lang niya, at tumango naman si Mike. Oo. Wala naman akong ganong iniisip noong una, pero naalala ko na naman yan, Lil Bro Linford. Tumawa si Mike na parang matandang Zorro na nagnakaw ng manok. May kailangan talaga ako ng tulong mo. Siyempre, kung wala kang oras, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Anong problema, outie yan bro? Tanong ni Terence, medyo nawala ng malay. Hindi naman natin kailangang magpaligoy-ligoy, di ba? Hanggat kaya kong tumulong, hindi ako magdadalawang isip na tumulong. 5,833. Siyempre naman, kaya mo. Tuwang-tuwa si Mike. Ipinapaalam ko lang sa iyo ng maaga. Narinig mo na ang tungkol sa asosasyon dati. Sino mang kumikita sa dagat, hanggat hindi sila mga pirata, ay mapapasailalim sa jurisdiction ng asosasyon. Paminsan-minsan ay makikipagkompetensya rin ang asosasyon para sa paghahati ng mga ruta sa dagat, at ang kompetisyon ngayong taon ay magsisimula pagkatapos ng subasta sa Thule Island. Naiintindihan ko na, sabi ni Terence, gusto mo bang tulungan kita para sa rutang ito, di ba? Sasabihin ko muna ito, wala akong masyadong alam tungkol dito, kaya hindi mo ako masisisi kung hindi kita matutulungan. Napakamapagkumbaba mo, Lil Bro Linford. Ikaw ang pinakamagaling na eksperto sa paglalayag na nakilala ko. Kung hindi mo ako matutulungan, wala nang makakatulong. Tumawa si Mike. Naalala pa rin niya ang unang pagganap ni Terence. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa lookout, pero ang Starfall Formation at Dragon ay kahanga-hanga pa rin. Nakakapanabik isipin pa lang. Tanging si Terence lang ang nakakaalam na hindi siya ang may gawa nito, wala siyang malalaman tungkol sa Starfall Formation kung hindi dahil sa kalokohang iyon. Habang iniisip ito, napagtanto ni Terence na hindi niya man lang pinansin kung nagising na ba ang bagay o hindi pa pagkatapos niyang bumalik sa Sky-class Island. Mabilis niya itong kinausap sa isip, Senior Asher Dragon, gising ka na ba? Ano sa tingin mo? Ikaw na batang tanga, gusto mo ba akong matulog ng mahimbing? Matamlay na sabi ng Maniokis, ngunit pinagpawisan si Terence dahil sa hinanakit sa boses niya. Hindi ba't ganoon din ang tono ni Elder George noong nakaraan? Ang mga matatanda ay laging nangangailangan ng mga taong mag-alaga sa kanila. Kapatid na Autian, isantabi muna natin ang bagay na ito. Kapag nagsimula na ang labanan para sa ruta ng paglipad, sasama ako sa iyo. Hindi muna ako sasama sa iyo sa ngayon. May naisip lang akong problema sa alchemy at kailangan kong bumalik at subukan ito. Wala nang oras si Terence para kausapin si Oteba, mabilis niya itong tinawag at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Hindi niya ito naisip noon, pero dahil gising ang bagay na iyon, kinailangan niya itong makausap ng mabuti. Ito ang kanyang tagapagturo at kaibigan, kung tutuusin, at marami siyang maibibigay na kapaki-pakinabang na payo. Ngumiti si Mike at kumaway kay Terence. Wala siyang pakialam sa pagmamadali ni Terence, nakamit na niya ang resultang gusto niya, at hindi mahalaga ang mga detalye. Naupo si Terence sa kanyang silid at seryosong sinabi, Senior Asher Dragon, matagal na rin mula noong huli kitang makontak pagkatapos kong umalis sa mundo ng mga mortal.
Hindi ko naisip iyon ng ilang sandali pagkatapos kong bumalik. Pasensya na talaga. Hindi mahalaga. Hindi mo naman ako kailangan ngayon. 2 beses na sumanghal ang nakakatakot na nilalang, halatang wala naman talaga siyang pakialam. Natawa si Terence sa sarili niya, ang multo ay halos kapareho ni Elder George. Sayang at hindi makakapunta si Elder George sa Skyclass Island, kung hindi ay makakasama at makakapag-usap silang dalawa kapag libre sila. Paano nangyari iyon? Pumunta ako sa secular na mundo dahil wala roon ang senior, kaya napakahirap. Kung lagi kang nasa tabi ko, mas magiging madali para sa akin. Hindi nagbibiro si Terence, medyo eksaherado lang na sabihing mahirap ito, pero mas madali at mas masaya kung may mga multo sa paligid. Ang nakakatakot na bagay ay nagpakawala ng kakaibang tawa at sa wakas ay nasiyahan sa kanyang sinabi, sa wakas ay nakapagsalita ka na rin ng maayos, bata. Pero alam kong sinusubukan mo lang akong pasayahin dahil gusto mong tulungan kitang ipaglaban ang landas para sa batang iyon, o kite, hindi ba? Paano ko nagawa? Nagsasabi ako ng totoo. Senior, hindi mo ba ako kilala? Ngumisi si Terence. Ano ba yung pinagsasabi niya? Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na yan. Pumunta ka sa secular na mundo at nagdulot ng maraming gulo, at nagdala ka ng dragon na ahas dagat. Ang ganda talaga ng katawan ng batang yan. Kung hindi lang dahil sa nakababata mong kapatid, ako na sana ang pumalit sa kanya. Bumantong hininga ang kakilakilabot na nilalang, tila labis na nagsisisi. Pinagpawisan si Terence. Alam niyang nagbibiro lang ang nilalang na iyon, pero hindi niya maiwasang mag-alala para kay Gusha. Kung talagang gusto nitong sakupin ang katawan niya, hindi magkakaroon ng masyadong pagtutol si Gusha sa espasyo ng Jade. Ang nakapangangilabot na bagay ay isang ganap na makapangyarihang nilalang sa aspeto ng primordial spirit, at ang lakas ng banal na sentido ni Gusha ay hindi man lang kapantay ng lakas ng kanyang pisikal na katawan. Paano niya magagawang tapatan ang nakapangangilabot na bagay na iyon? Senior, si Gusha ay isa lamang si Dragon. Kahit na angkinin mo ang katawan niya, hindi mo maipapakita ang iyong lakas. Kahit na gusto mo pa siyang angkinan, sa tingin ko dapat ang si Dragon noong nakaraang pagkakataon. Naalala ni Terence ang kapangyarihan ng si Dragon noong nakaraang pagkakataon, talagang naisip niya na kung kayang sakupin ng bagay na ito ang isang katawan na tulad nito, maaari nitong mabawi ang kahit 70 hanggang 80% ng lakas nito. Tumawa ang demonyo at sinabing, sige, hulihin mo siya. Hayaan mo akong angkinin siya. Ipapaubaya ko na sa iyo ang gawaing ito. Kalimutan mo na yan. Ang katawang sinapian ay mas mababa kaysa sa atin. Kailangan nating hanapin ang perpekto. Agad na binago ni Terence ang usapan. Nasa tugatog pa lamang siya ng huling yugto ng Profound, at kahit na nasa tugatog pa lamang siya ng huling yugto ng paghahati ng bundok, hindi niya kayang tiisin ang kahit isang galos mula sa dragon ng dagat. Mas mabuting mag-isip siya ng ibang paraan. Nang pumunta ako sa secular na mundo sa pagkakataong ito, nakakita ako ng isang lugar na tinatawag na maliit na Jiangho ng sinaunang panahon. Sinasabing may mga likas na kayamanan doon tulad ng lilang ambon na makasalaan ng lotes na kayang perpektong buuin muli ang katawan. Sayang at hindi ko mahanap ang eksaktong lugar. Hahanapin ko ito ng detalyado sa susunod. Kung hindi mo siya nahanap, bakit mo pa sinabi sa akin? Hindi nasisiyahan na sabi ng malademonyo. Mabuting bagay ang lilang ambon na makasalaan ng lotes, ngunit kasinungalingan kung hindi niya ito makuha. Senior, may isang piraso ng kahoy na pampasigla ng kaluluwa na ibinebenta sa pinakahilagang isla sa pagkakataong ito. Bibilhin ko ito para sa iyo upang pakainin ang iyong sinaunang espiritu. Ang bagay na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo, hindi ba? Tinapik ni Terence ang kanyang noo at ginamit muli ang pamamaraan ng pagpapalit ng paksa. Sa katunayan, nang marinig niya ang tungkol sa puno ng pampasigla ng kaluluwa, ang unang bagay na naisip niya ay ang bagay na parang multo. Gayunpaman, hindi niya ito kinontak kahit kaunti. Medyo natigilan talaga siya. Siyempre naman, may pakinabang yan. At least may konsensya ka pa rin. Alam kong nawalan ka ng kaluluwa dahil sa batang babaeng yan, Jenny, kaya magiging mapagbigay ako at hindi kita sisisihin. Pinalabas ng walang hiya na mapagbigay siya, pero hindi inisip ni Terence na mapagbigay pala ang lalaki.
Pero base sa sinabi niya, alam na ni Terence na alam na ng lalaki ang tungkol sa gusto niyang bilhin ang kahoy na pang soul racing. Kakaiba talaga ang lalaking ito, hindi siya kinakausap kahit gising na, parang si Elder George. Senior, alam mo rin naman ang sitwasyon ni Jenny, di ba? May ideya ka ba? Sa wakas ay nakahanap na si Terence ng makakausap niya, mas panatag siya kapag kasama niya ang multo, at may karanasan din ang multo sa aspetong ito. May masasabi talaga ito. 5,834. Dahil alam niyang talagang nagmamalasakit si Terence kay Jenny, naging seryoso ang mukha ng multo, base sa aking karanasan, malamang na nakulong ang kaluluwa ni Jenny sa kung saan, pero hindi sa mundo ng mga mortal. Marahil ay nasa isang uri ito ng spatial tunnel sa pagitan ng Sky Island at ng mundo ng mga mortal. Sa kasong ito, magandang ideya na gamitin ang sanga para hanapin ang kanyang kaluluwa, pero kung gagana ito o hindi ay depende sa kanyang sariling kakayahan. Hinaplos ni Terence ang kanyang noo, nag-aalala. Hindi siya mabigyan ng eksaktong opinyon ng molditang iyon, pero kahit papaano ay may hula siya. Ano man ang mangyari, pakiramdam niya ay mas madaling mahanap ang espiritu ni Jenny kasama ang molditang iyon sa tabi niya. Sige, hindi naman masama yung ginawa mong pampawala ng sama ng loob. Iinom ako ng kaunti para sa sarili ko. Mas makakatulong yan para mas mabilis akong makabawi. Hindi magiging magalang ang ginawa niya kay Terence, at dahil hindi siya inisip ni Terence, hindi na lang siya nagsalita. Pero hindi na mahalaga iyon, binati na lang niya si Terence at hindi na kailangang alalahanin ni Terence ang iba. Pwede mo naman itong inumin kung kailangan mo. Hindi mo na kailangang maging magalang sa akin, walang pakialam na sabi ni Terence. Sapat na ang dami ng mga pampawala ng sama ng loob, at hindi siya maaaring gumamit ng higit sa ilan sa mga limitadong pagkakataon. Malamang ganoon din sa molditang ito. Gayunpaman, kung epektibo ang pampakalma ng espiritu laban sa mga maltong ito, dapat ay epektibo rin ang prutas ng espiritu, tama ba? Bakit wala kang nabanggit? Senior, mayroon pa akong ilang spirit sense fruit dito. Makakatulong ang mga ito para sa iyong primordial spirit, di ba? Kung kailangan mo ito, huwag kang mag-atubiling kunin ito. Sumanghal ang demonyo at sinabing, sinasayang mo talaga ang regalo ng Diyos. Mabuting gamitin ng direkta ang espiritual na prutas, pero kung mapipino mo ito para maging tableta, mas maganda ang epekto. Siyempre alam kong kapakipakinabang sa akin ang prutas ng espiritu, pero ang bagay na ito ay katulad ng spirit tempering pill, magagamit lang ito ng isang beses sa isang malaking grado, at habang mas madalas itong ginagamit, mas malala ang epekto. Ayokong sayangin ang kayamanang ito, kaya hintayin muna natin na mapino mo ang tableta. Maaari ring gawing tableta ang mga espiritual na prutas. Gustong umiyak ni Terence, ngunit walang luhang lumabas. Nakakatakot ang maging walang pinag-aralan. Hindi nakakapagtaka na ang kanyang espiritual na pandama ay hindi tumaas ng ilang antas kahit na kumain ng napakaraming espiritual na prutas. Bagamat karamihan sa mga ito ay ginagamit upang pinuhin ang mga espiritual na tumor, mayroon ding maraming nakapagpapagaling na kapangyarihan na direktang nasisipsip. Kaya naman napakahalagang magkaroon ng isang taong may ganitong karanasan sa kanyang tabi. Ang mga mahahalagang karanasang iyon ay tiyak na hindi madaling makamit. Senior, mayroon ka bang recipe ng tableta para sa spirit sense fruit? Kung mayroon siyang recipe, maaari na niyang simulan agad ang paggawa ng elixir. Nasa tugatog na siya ng huling yugto ng profound, at kung magiging maayos ang lahat, maaaring maabot niya ang tugatog ng huling yugto ng profound. Sa kasamaang palad, umiling ang nakakatakot na bagay at sinabing, hindi, pero masasabi ko sa iyo na ang tableta na gumagamit ng spirit sense fruit ay tinatawag na spirit accumulation pill. Mas mataas ang grado nito kaysa sa spirit quenching pill, at ang hirap gawin nito ay nasa pagitan ng mystic first at mystic second grade. Gamit ang Shenlong cauldron mo, hindi ito mahirap, basta't mahanap mo ang recipe. Hindi mapigilan ni Terence ang mapait na mapait na mapait na mapait. Ang pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng mga elixir ay ang pagkuha ng recipe, at ang kailangan na lang niya ngayon ay ang huling bagay na kailangan niya. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring madaliin, tatanungin niya sina Jerry at Jonas kung mayroon silang anumang balita tungkol sa recipe. Sige, titigil na ako sa pakikipag-usap sa iyo.
Hindi mo kailangang pumunta sa akin kung walang importanteng bagay. Iinom ako ng ilan sa mga gamot mo para sa pagpapatahimik ng kaluluwa at papasok sa closed-door cultivation. Tumawa ang demonyong nilalang. Sapat na ang lakas ni Terence para protektahan ang sarili, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Natigilan si Terence, bakit ba siya kailangang lumapit sa kanya ng walang dahilan? Kung gayon, sino ang nagreklamo na hindi ko siya hinanap kanina? Pagkatapos ng pag-uusap sa multo, wala nang ibang magawa si Terence at ang tanging nagawa na lang ay ang patuloy na paggawa ng mga elixir. Kailangan pa niyang gumawa ng mas maraming elixir bilang reserba bago niya marating ang pinakahilagang isla. Lumipas ang isa pang araw, at itinabi ni Terence ang kaldero ng Shenong. Ibibigay niya ang ipinangakong Pildores na nagpapahusay ng espiritu kay Jerry upang masimulan niyang pinuhin ang kanyang espiritu. Ang unang pagkakataon ng pinakamaganda, at ang espiritu ni Jerry ay napakahina pa rin, kaya malamang nagagawa ito ng isang mahusay na hakbang. Hindi niya nakita si Shenjin na naghihintay sa kanya noong lumabas siya ngayon, ngunit sa pamamagitan ng kaunting pandaman ng kanyang espiritu, natuklasan niyang nasa restoran na ang bata. Walang duda, kumakain din si Ivan sa restoran, ngunit hindi siya umupo kasama ang mag-ama. Dahil wala si Terence sa tabi niya, walang lakas ng loob si Shenjin na mag-usap ng maaga kay Ivan. Umiling si Terence habang mapait na ngumiti. Ginawa na niya ang lahat para dito. Sa hinaharap, aasa na lang si Shenjin sa sarili niya, kaya wala siyang planong pumunta sa isang restoran. Inangat niya ang kanyang ulo at nakitang may restriction sa kwarto ni Jerry, ngunit walang anumang karatula na, bawal istorbohin, kaya lumapit siya at binuksan ang restriction. Maya-maya, lumapit si Jerry para buksan ang pinto at ngumiti nang makita si Terence. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon, Lil Bro Linford? Tuloy ka, nandito rin si Junior Brother Collins, mag-usap tayo. Maraming salamat, Kuya Jerry. Mabuti na lang at nandito si Kuya Collins, kaya hindi ko na kailangang bumiyahe pa. Ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao habang nakangiti at pumasok sa silid. Sinundan siya ni Jonas Collins palabas at mainit na ikinuyom ang kanyang mga kamao nang makita niya si Terence. May kailangan ka ba sa akin, nakababatang kapatid na Linford? Kung mayroon kang kailangan, sabihin mo lang. Kuya Collins. Nakangiting bati ni Terence at umupo. Hinintay niya si Jerry na magtimpla sa kanya ng isang tasa ng espiritual na tsaa. Ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ngayon ay dahil natapos na ang tableta na hiniling sa akin ni Kuya Jerry na pinuhin. Nandito ako para ihatid ito kay Kuya Jerry. Napakabilis mo bang natapos? Gulat na tanong ni Jerry. Alam niyang mabilis gumawa ng elixir si Terence, pero hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Tutal, 10 lang naman sa mga soul-quenching pills ang gusto niya, at gusto pa nga ni Terence na magbigay ng ilan kay Jonas. Hindi ito biro. Maswerte ang isang normal na refiner kung makakagawa ng 2 sa loob ng 2 araw. Ngumiti si Terence at kumuha ng 2 bote ng jade, isa malaki at isa maliit. Ibinigay niya ang malaki kay Jerry at ang maliit kay Jonas. Hindi ito ikinabahala ni Jonas. Kinuha niya ang bote ng jade nang nakangiti at sinabing, meron din ako. Maraming salamat, Lil Bro Linford. Tingnan ko kung anong tableta ito. Ito ang pampakalma ng espiritu. Walang pakialam na sabi ni Terence. May 2 pampakalma sa bote. Gusto pa niyang magbigay kay Jonas, pero wala siyang maitutulong kung maraming tableta ang matatapon. Sapat na ang 2 tableta para kay Jonas, at maibibigay niya ito sa kanya kapag kailanganin niya ito sa hinaharap. Nanginig ang kamay ni Jonas at muntik nang matanggal ang bote ng jade sa kanyang kamay. Halatang narinig na niya ang tawag sa Pildores na pampawi ng kaluluwa. Matapos niyang mahawakan ang bote ng jade ng padalos-dalos, mahigpit niya itong hinawakan at hindi niya ito basta-basta binitawan. Kuya Collins, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang mga sangkap at ang recipe ng tableta ay ibinigay sa akin ni Kuya Jerry, kaya ang 2 pampawi ng kaluluwang ito ay ibinigay din sa iyo ni Kuya Jerry. Kung gusto mong magpasalamat sa isang tao, dapat kang magpasalamat kay Kuya Jerry.
Itinuro ni Terence ang tuwang-tuwa na si Jerry, na pagkasundoan na nila ito dati, at malamang ay hindi maghahinala si Jonas. 5,835. Isang Supreme Grade Spirit Tempering Pill. Walang oras si Jonas para pasalamatan si Jerry. Binuksan niya ang bote at agad itong isinara muli. Gulat na gulat siyang tumingin kay Terence. Kuya Linford, ang galing mo. Kaya mo talagang gumawa ng Supreme Grade Spirit Tempering Pills. Gamit ang 2 tabletang ito, ang kamalayan ko ay magbabago ng husto. Naalala niya ang mga sinabi ni Terence at humarap kay Jerry, Kuya, may utang na loob ako sa iyo ngayon. Napakahalaga ng 2 pampawi ng kaluluwang ito. Sayang naman at lahat ng magagandang gamit ay galing sa subasta ng 5 Elements Chamber of Commerce. Kung may kailangan ka pa sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin, gagawin ko ang lahat para matulungan kang mahanap ito. Handa na si Jerry para dito, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang pananabik. Hindi niya binuksan ang bote ng jade, itinago ito at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Terence. Maraming salamat, Kuya Linford. Pagkatapos, humarap siya kay Jonas. Junior Brother Collins, huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Kuya Linford. Akin na ang nakuha ko. Ang parte mo ay kay Kuya Linford. Kung gusto mong magpasalamat sa isang tao, dapat mong pasalamatan ng maayos si Kuya Linford. Pinaglalaroan niyo ba ako? Tumawa si Jonas at yumuko sa kanilang dalawa, kahit ano pa man, ako, si Jonas, ang nakinabang sa inyong dalawa. Magkapatid tayong lahat. Hindi na ako magsasalita pa. Itatago ko ang lahat sa puso ko. Tama ka, magkapatid tayo. Magmumukha tayong malayo kung masyado tayong mag-uusap, nakangiting tumango si Terence. Oo, oo, oo. Si Junior Brother Collins pa rin ang nakakakita ng mga bagay-bagay. Ako ang masyadong nakatutok sa hitsura. Tumawa ng malakas si Jerry. Magkakaibigan na silang tatlo, pero tila mas naging malapit sila sa isa't isa sa isang iglap. Pagkatapos noon, umikot ang paksa sa alchemy. Parehong inakala ni na Jerry at Jonas na si Terence ay isang master ng alchemist sa unang antas ng mystic o kahit sa ikalawang antas, kaya mapagkumbaba nilang tinanong si Terence ng lahat ng uri ng mga tanong. Mabuti na lang at nasa mga tala ni Lijo si Terence, pareho ang kanilang kasanayan, at lahat ng problema ay nasa mga tala, kaya madali itong nahawaan ni Terence. Pagkatapos ng usapang ito, lalong hinangaan ni na Jerry at Jonas si Terence. Parang nakuha nila ang personal na gabay ni Zhang Liju. Marami sa kanilang mga pagdududa ay nalutas. Bagamat hindi pa nila ito nasusubukan, alam nilang bumuti na ang kanilang mga kasanayan. Kapatid na Linford, mas mabuti nang makinig sa mga sinasabi mo kaysa sa pag-aaral ng 10 taon. Mukhang kakailanganin pa namin kayong kumonsulte sa hinaharap. Sana ay hindi ninyo kami makitang abala. Emosyonal na sabi ni Jerry. Natutuwa siya na maayos na ang kanilang relasyon ni Terence. Dahil sa edad at pag-unawa ni Terence sa alchemy, maaaring maging isa na naman siyang Diyos ng alchemy sa loob ng ilang taon. Pinagpawisan si Terence sa loob-loob niya, malawak ang kanyang kaalaman sa theoretical na aspeto, pero lahat ng iyon ay galing sa mga tala ni Zhang Liju. Hindi pa niya talaga ito nagagawa noon. Kung hindi dahil sa automatikong kagamitan sa pagpino na naimbento ni Jenny, baka hindi siya nakagawa ng kahit isang tableta sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa ang tungkol dito. Pagkatapos magsalita ni Jerry, inulit din ni Jonas, si Brother Linford ay talagang isang mahusay na guro at kaibigan sa amin. Kung may oras ka, maaari ka ring maglaan ng oras para bigyan kami ng ilang payo upang mas mapabuti pa namin ito. Masyadong mapagpakumbaba ang dalawa kong kapatid. Dapat matuto ang lahat sa isa't isa at sama-samang umunlad. Anong payo ang pinagsasabi mo? Kung ganoon nga, hindi na ako maglalakas loob na makipag-usap sa inyo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng may ngiti, kalahating nagsasabi ng totoo. Kung hindi lang dahil sa mga tala ni Zhang Liju, hindi siya maglalakas loob na makipag-usap sa dalawang refiner na ito ng ganito, ibinubunyag lang niya ang kanyang kahinaan. Halos 1 oras at kalahati na silang nag-uusap, at naramdaman ni Terence na oras na para bumalik sa kanyang pagiging pino.
Sa oras na ito, ang sinaunang barkong pandigma ay tumunog na may mabilis na kampana, umalangaw-ngaw sa bawat pasilyo. Maging ang mga silid na may mga restriction ay tumutunog. Ang ganitong antas ng tunog ay espesyal na itinakda ng sinaunang barkong pandigma. Hindi nito maaapektuhan ang pag-iisip ng mga tao sa silid, ngunit maaari rin itong makaakit ng kaunting atensyon. Halos katulad ito ng pag-trigger ng paghihigpit sa pinto. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Jerry. May nakasalubong ka bang panganib? Huwag kang mag-alala, Kuya Jerry, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay habang nakangiti, hindi ito senyales ng panganib, ibig sabihin ay may nangangailangan ng tulong sa barko. Dati akong danger lookout dito sa barko, kaya malinaw pa rin sa akin ang lahat ng uri ng signal. Nakahinga ng maluwag si Jonas. Mabuti naman at hindi sila nalagay sa panganib. Kung may maglalakas loob na puntiryahin ang plotang ito, siguradong napakalakas nila. Ano man ang mangyari, malaking bilang ng mga mamamatay tao ang mangyayari. Ayokong makitang mangyari iyon. Ang isang plote ng isang sinaunang barkong pandigma at 4 na higanting barkong pinagpipitaganan ay hindi isang bagay na mangangahas na salakayin ni Newman. Kahit na makasalubong nila ang isang daluyong na parang halimaw sa dagat tulad ng huling pagkakataon, madali nila itong mahaharap. Kaya naman, kung may manggahas na lumapit, dapat ay sapat ang kanilang kumpiyansa. Ngumiti si Jerry at sinabing, Junior Brother Collins, masyado kang nag-iisip. Hindi maglalakas loob ang mga ordinaryong tao na atakihin ang plote ni Kapitan Autian. Lil Bro Linford, dapat ba tayong pumunta at tingnan kung sino ang nangangailangan ng tulong? Sige, Kuya Jerry. Nagkibit balikat si Terence, hindi ako sasama. Maraming tao sa barkong ito, at sa palagay ko ay hindi nila ako kakailanganin. Marami akong natutunan sa aking talakayan kasama ang aking 2 kapatid tungkol sa daw ng alchemy, kaya gusto kong bumalik at ayusin ito. Kung may pangangailangan, maaaring pumunta si Kuya Jerry at ipaalam sa akin anumang oras. Hindi gaanong karami ang mga tao sa barkong ito na inaalagaan ni Terence, at 2 sa kanila ang nasa harap niya. Hindi talaga siya interesado sa taong nangangailangan ng tulong, at alam ng mga nakakakilala sa kanya na kung may kailangan siyang tulong, pwede siyang pumunta sa pinto. Wala siyang oras para pumunta at tingnan kung kailan tumunog ang bell. Tumango si Jerry. Mabuti iyan. Pupuntahan ko at titingnan ko. Kung kailangan mo ng tulong, Kuya Linford, tutulungan kita kung kaya ko. Inakbayan ni Jonas si Jerry at sinabing, Kuya, ang haba ng usapan mo, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ka, Kuya Linford? Ano ang saysay ng mga kalokohan mo? Tere na. Sasamahan kita. Kung walang importanteng gagawin, babalik ako at pag-aaralan ang tabletang daw. Huwag kang mag-alala, Kuya Jerry, tutulungan kita kung kailangan mo ang tulong ko. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Lumabas ng silid ang 3 habang nag-uusap. Ginamit ni Terence ang kanyang pandama sa espiritu at nakita niyang may isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa kubyerta. Tila marami ang mababait ang loob. Sa mundo ng mga nagsasanay, ito ay isang pambihirang tanawin. Pero ang ikinagulat ni Terence ay ang taong nangangailangan ng tulong ay isang taong kakilala niya, at sa ngayon ay maayos naman ang kanilang relasyon. Ito ay ang pangalawang pangulo ng Wantong, si Wan Yi. 5,836. Hindi niya alam kung ano ang problema ni Wan Yi. Kalahati ng katawan nito ay namumula at ang kalahati naman ay namumutla. Bahagyang nanginginig ang buong katawan nito at nawala na siya ng malay. Mukhang malala na ang kanyang kalagayan. Dahil may nangyari kay Wan Yi, gusto ni Terence na pumunta at tingnan ito. Tutal, kilala niya ito, at kahit hindi niya matulungan, dapat man lang ay mag-alala siya. Gayunpaman, nakita niyang tumakbo na si Shenjin papunta sa kubyerta at nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Wan Yi sa mahinang boses sa tabi ni Ivan. Sandali siyang nag-alangan kung aalis na ba siya ngayon. Kung lalagpas si Terence, tiyak na tatabi si Shenjin sa kanya. Pambihirang pagkakataon iyon para magpasikat, at ayaw ni Terence na sirain ito. Ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang suriin ang kalagayan ni Wan Yi at naunawaan ang nangyayari.
Malamang ay may mali sa kanyang cultivation na naging sanhi ng kanyang paglihis sa chi. Delikado iyon, pero walang mangyayaring mga bagong pagbabago sa maikling panahon. Hindi gaanong makakatulong si Terence doon, kaya bumalik siya sa kanyang silid. Senior, nasa closed door cultivation ka ba? Pagkabalik sa kanyang silid, gusto sanang tanungin ni Terence ang multo kung may solusyon sa sitwasyon ni Wani, ngunit tila nagsimula na talaga ang multo sa closed door cultivation nito at hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Umiling si Terence. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para malutas ang problema ni Wani. Kung paglihis lang ng chi iyon, kayang-kaya itong gamutin ng purong chi ni Terence, pero hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Tungkol naman sa sitwasyon sa kubyerta, ang espiritual na pandaman ni Terence ay patuloy pa ring nagmamasid. Marahil ay may iba pa na makakahanap ng paraan upang matulungan si Wani. Kahit na hindi sila magtagumpay, kahit papaano ay makakapagbigay sila ng ilang mga ideya. Nakilala na ni Shenjin si Ivan nitong nakaraang 2 araw, kaya nakatanggap siya ng sagot mula rito nang magtanong ito. Ngayong halos lahat ay dumating na, tumayo siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao, mga kaibigan, ako si Shenjin, at ito ang pangalawang pangulo ng Wantong Chamber of Commerce. Sa palagay ko ay kilala siya ng lahat. Dahil sa pagiging pabaya ni pangalawang Pangulo Sinclair sa kanyang paglilinang, nagkaroon siya ng hindi inaasahang sitwasyon. Maaari ko bang itanong kung mayroon bang sino man dito na may mga kasanayan sa medisina at makakatulong sa paggamot kay pangalawang Pangulo Sinclair? Tiyak na gagantimpalaan ko kayo ng malaki pagkatapos nito. Gulat na tumingin si Ivan kay Shenjin. Ito ba ang Shenjin na inakala niyang medyo nakakabagot? Bakit parang ibang-iba ang dating ng boses niya kapag nagsasalita? Dapat sana'y sinabi na ni Ivan ang mga salitang ito, ngunit medyo natarante siya. Pagkatapos ng isang simpleng paliwanag kay Shenjin, masyado siyang nakatutok sa kalagayan ni Wani kaya nakalimutan niya ang kanyang orihinal na intensyon. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Shenjin, kung hindi, kakaunti lamang ang makakakita sa kampana. Sa mundo ng mga magsasaka, sa normal na sitwasyon, walang sino man ang magkukusang tumulong bago pa man humiling, maliban na lang kung ang kabilang panig ay nag-iisa at walang kakayahang magtanong. Ngayon, malinaw na may pamilya si Wani sa tabi niya. Kung walang sasabihin si Ivan, kahit makatulong ang iba, hindi rin nila magagawa. Ito ay upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos magsalita ni Shenjin, ang unang lumabas ay si Dimitri. Hindi alam kung talagang masigasig siya o kung may iba pa siyang intensyon. Ako si Dimitri mula sa sikat na sekta ng medisina. Isa akong mataas na antas na alchemist at lubos akong mahusay sa mga katangiang panggamot. Sinubukan ko rin ang larangan ng medisina. Hayaan mong i-diagnose ko ang kondisyon ni Vice Presidente Sinclair. Lumapit si Dimitri at mayabang na sinabi. Gayunpaman, si Ivan lang ang kausap niya. Tungkol naman kay Shenjin, ayaw niya itong kausapin. Walang pakialam si Dimitri sa mga tauhan ni Terence. Kung hindi lang dahil kay Wani na nakahiga sa lupa, hindi sana siya lalabas para tumulong. Mabilis na yumuko si Ivan at sinabing, Master Zing, natural lang na nagtitiwala ako sa iyong kakayahan sa medisina. Umaasa ako na mapapagamot mo agad ang aking ama. Tungkol naman sa bayad, sabihin mo lang. Hanggat may iligtas mo ang aking ama, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Tumango si Dimitri ng may kasiyahan. Napakabait ni Miss Sinclair. Naantig ako. Ligtas at maayos si Vice President Sinclair. Pagkatapos ng magalang na pag-uusap, umupo si Dimitri at sinimulang suriin si Wani. Maya-maya, tumayo siya ng seryoso ang mukha at sinabing, tunay ngang nagdusa si Vice Presidente Sinclair mula sa paglihis ng chi habang naglilinang. Ang kanyang kondisyon ay lubhang espesyal at mukhang hindi maganda. Guru Zing, mag-isip ka naman ng paraan para mailigtas ang aking ama. Kung mayroon kang kailangan, ipaalam mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para mahanap ito, nag-aalalang sabi ni Ivan. Nagatubili sandali si Dimitri bago dahan-daang tumango, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may dalawang espiritual na ugat si Vice Presidente Sinclair, tama ba?
Tama, mabilis na sagot ni Yvonne, ang aking ama ay may dual spiritual roots na water fire, pero hindi pa siya nagkaroon ng anumang problema sa kanyang cultivation noon. Napakabihira ng mga espiritual na ugat ng tubig at apoy. Sila ay dalawang ganap na magkasalungat at magkasalungat na espiritual na ugat. Kapag nagsasaka, ang tubig at apoy ay hindi maaaring magsama, at ang kaunting kapabayaan ay magdudulot ng pagdurusa sa paglihis ng chi. Napakaswerteng pangalawang Pangulo Sinclair na walang nangyari sa kanya ng ganito katagal. Siyempre, maaari rin na ang paraan ng paglilinang ng isip ni pangalawang Pangulo Sinclair ay lubhang advanced, na maaaring gawing komplementaryo ang tubig at apoy sa hindi magkatugmang tubig at apoy. Sa ganitong paraan, ang bilis ng paglilinang ay sa halip ay dedouble, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka na magdurusa sa paglihis ng chi. Sa pagkakataong ito, tiyak na may problema. Hinawakan ni Dmitry ang balbas sa kanyang baba at nagsalita ng may sigla at katiyakan sa estilo ng isang guro, na siyang ikinatakot ng mga tao sa paligid niya. Balisa si Yvonne. Hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Ang mahalaga ay kung paano niya ililigtas ang kanyang ama. Bakit nagsasalita ng kalokohan ang Dmitry na ito? Gayunpaman, umaasa pa rin siya sa tulong ni Dmitry, kaya hindi siya nang ahas na magreklamo. Nang sa wakas ay natapos na magsalita si Dmitry, mabilis na nagtanong si Yvonne ng may paggalang, Guru Zing, maaari ko bang itanong kung paano ko iligtas ang aking ama? Nakakatakot ang kalagayan ni Vice Presidente Sinclair. Hindi na epektibo ang mga ordinaryong pamamaraan. Umiling si Dmitry habang nagsasalita. Hinintay niyang lalong mag-alala ang mukha ni Yvonne bago siya nagpatuloy, natatakot ako na ang tanging paraan para mailigtas si Vice Presidente Sinclair ay ang pagpino ng isang yin yang pill para balansehin ang yin at yang, at para makipag-ugnayan sa apoy at tubig. Bukod pa rito, ang yin at yang pill na ito ay dapat ibigay sa kanya sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi siya mailigtas. Mutla ang mukha ni Yvonne. Anak siya ng pangalawang Pangulo ng Wantong Chamber of Commerce. Marami na siyang nakita at narinig, pero hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang tableta na tulad ng yin at yang. Malinaw na medyo hindi ito kilala. Base sa tono ni Dmitry, malamang na hindi ito madaling gawin. Gayunpaman, ang tanging taong maaasahan ni Yvonne ngayon ay si Dmitry. Dahil nababanggit niya ang tungkol sa yin at yang pill, dapat ay may paraan siya para harapin ito, tama ba? 5,837. Hawak ang kanyang huling pag-asa, nagtanong si Yvonne nang nanginginig ang boses, Master Zing, mayroon po ba kayong mga nakahandang tableta para sa yin at yang? Kung wala pa po kayo, maaari po ba ninyo itong pagandahin agad? Nanghihinayang si Dmitry nang may ekspresyon ng paghingi ng tawad, napakahalaga ng mga materyales ng yin at yang pill. Espesyal din ang paraan ng pagpino. Wala akong anumang nakahandang elixir dito. Nakakalungkot talaga, Vice President Sinclair. Namutla ang magandang mukha ni Yvonne, at bahagyang umugoy ang kanyang maselang katawan. Muntik na siyang matamba sa lupa. Ang mga salita ni Dmitry ay parang sinasabi na wala ng pag-asa si Wang Yi. Mabilis na nagpakawala si Shenjin ng isang pagsabog ng tunay na chi upang suportahan ang katawan ni Yvonne. Gusto niya talagang gawin ito mismo, ngunit sa sitwasyong ito, kahit na hindi alintana ni Yvonne, hindi niya ito magagawa. Matapos patatagin ni Yvonne ang kanyang katawan, bagamat nagpapasalamat siya sa mga ginawa ni Shenjin, hindi niya ito isinaalang-alang dahil wala na siyang malay. Ang kanyang isipan ay puno ng mga iniisip tungkol sa yin yang pill, alchemist, at iba pa. Binawi ni Shenjin ang kanyang Zinchi at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Dmitry, Master Zing, maaari ko bang itanong kung ano ang mga sangkap para sa yin yang pill? Kung matipon mo ang lahat ng mga ito, maaari mo bang agad na pinuhin ang yin at yang pill? Sa katunayan, gustong tanungin ni Shenjin si Terence. Tutal, ang kanyang amo ay isang henyong taga-refine, mas mahusay pa kaysa kay Dmitry. Ngunit dahil si Dmitry ang unang nagmungkahi nito, hindi niya maaaring basta-basta iwasan ang matandang lalaki at direktang tanungin si Terence. Bawal iyon. Kung hindi ito magawa ni Dmitry, pupunta na lang siya kay Terence. Ang hindi alam ni Shenjin ay binibigyang pansin ni Terence ang lahat ng bagay dito, at wala talaga siyang alam tungkol sa tableta ng yin yang.
Sa huli, ito ay dahil wala siyang matibay na pundasyon. Ang mga tala ni Zhang Lijiu ay halos tungkol sa kanyang mga karanasan. May ilang kapaki-pakinabang na mga recipe, ngunit hindi marami, kaya kinailangan ni Terence na maghanap ng sarili niyang mga recipe para makagawa ng mga tableta. Sumanghel si Dimitri at tumangala sa langit sa anggulong 45 degree, lubos na minamaliit si Shenjin. Dahil ang The Grudge ay nasa pagitan ng sikat na sekta ng medisina at ng Heavenly Pill Pavilion, naiintindihan ang ganitong pag-uugali. Gayunpaman, nagtatanong si Shenjin para kay Yvonne, kaya medyo hindi maginoo ang pag-uugali ng matandang ito. Bumalik sa kanyang katinoan si Yvonne. Alam niyang may sama ng loob si Dimitri sa amo ni Shenjin, kaya mabilis niya itong itinanong, ngunit medyo nandidiri siya sa inasal ni Dimitri. Narinig ni Dimitri ang tanong ni Yvonne at walang pakialam na sumagot, ang mga pangunahing sangkap ng yin and yang pill ay ang napakabihirang yin core fruit at yang grass. Ang supplementary spiritual grass ay ordinaryo lamang. Ang isang normal na alchemist ay may tiyak na reserba. Tungkol naman sa yin and yang pill, nasabi ko na ang paraan ng pagpino ay lubhang espesyal. Imposible para sa isang tao na magtagumpay sa pagpino nito. Wala nang pakialam si Yvonne sa espesyal na paraan ng pagpipino. Kailangan niya munang makuha ang yin core fruit at yang extreme grass bago niya maisip ang mga refining pills. Master Zing, mayroon ka bang anumang prutas na yin core at yang extreme grass? Kung mayroon ka nito, handa akong bilhin ito kasama ng spiritual jade o direktang ipagpalit sa ibang mga bagay. Habang nagsasalita si Yvonne, nagkalkula siya sa kanyang puso. Sino pa ba sa barkong ito ang maaaring may dalawang spiritual herbs na ito, at ano ang maaari niyang gamitin para ipagpalit sa mga ito? Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit pa mayroon ang isang tao ng dalawang bagay na ito, hindi magiging madaling ipagpalit ang mga ito. Hindi nagkukulang ang mga taong sasamantalahin ang sitwasyon at magtataas ng presyo. Ngumiti si Dimitri nang may kahulugan at saka walang pakialam na sinabi, mayroon akong prutas na yin core, pero sayang at wala akong yang extreme grass, kaya walang silbi ang anumang sasabihin ko. Miss Sinclair, hanapin mo muna ang yang extreme grass, saka ka bumalik at kausapin mo ako tungkol sa prutas na yin core. Tuwang-tuwa si Yvonne. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Dimitri ng isa sa mga pangunahing halamang gamot. Kung ganoon nga, mas mataas ang posibilidad. Hanggat matatagpuan niya ang yang extreme grass, maaaring mailigtas niya ang kanyang ama. Mga kapwa Dawista, maaari ko bang itanong kung sino ang may-ari ng yang extreme grass? Ako, si Yvonne, ay handang bilhin ito sa mataas na presyo at nangangako ng pabor sa Wantong Chamber of Commerce. Hanggat may iligtas ang aking ama, gagawin ko ang aking makakaya upang mabayaran ang pabor ngayon kung kakailanganin ko ang Wantong Chamber of Commerce sa hinaharap. Ikinuyom ni Yvonne ang kanyang mga kamao at yumuko sa karamihan, umaasang may tunay na makakapaglabas ng yang grass. Si Jonas, na kasama ng karamihan, ay mukhang nahihirapan. May hawak siyang tangkay ng damong yang, ngunit ito ay inireserba ng isang customer sa pinakahilagang isla. Hindi ito isang bagay na maaaring ibenta sa subasta. Kung isa itong item sa subasta, hindi mahalaga kung ibenta niya ito kay Yvonne dito, ngunit kung hindi niya mailalabas ang item na in-order ng iba, masisira ang reputasyon ng Five Elements Chamber of Commerce. Napag-uusapan na nga, ang Wantong Chamber of Commerce pa rin ang 5 elementong kakumpetensya ng Chamber of Commerce. Hindi kailanman gagamit ang isang ordinaryong tao ng isang bagay na may kinalaman sa kanilang negosyo para iligtas ang isang kakumpetensya. Nadama rin ni Jonas na nakataya ang buhay ng tao at hindi ito dapat may kaugnayan sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, kaya naman nag-atubili siya. Bago pa man makapag-isip si Jonas, tumingin si Dimitri sa kanya at sinabing may misteryosong ngiti, binibining Sinclair, alam ko na kung sino ang may hawak ng yang extreme grass. Kung papayag silang tanggalin ito, depende iyon sa iyong kakayahan at katapatan. Siyempre, sa palagay ko ay wala silang pakialam sa pabor mo, lalo na ang mukha ng Wantong Chamber of Commerce. Naramdaman ni Jonas ang tingin ni Dimitri at bahagyang natigilan. Bagamat hindi naman sikreto ang pagkakaroon niya ng yang extreme grass, tiyak na hindi gaanong maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Paano nalaman ng matandang ito ang ganito karami? Agad na natuwa si Yvonne.
Ang pinakakinatatakutan niya ay walang yang extreme grass sa barkong ito. Dahil sa kanilang kasalukuyang posisyon, hindi sila makakarating sa dalampasigan sa loob ng 24 na oras kahit saang direksyon sila pumunta. Kahit mabili pa nila ito sa dalampasigan, hindi nito mailigtas ang buhay ni Wani. Dahil may isang tao rito na mayroon nito, ang tanging problema ay kung magkano ang magagastos para mabili ito. Guruzing, pakisabi naman po sa akin, sino ang may hawak ng yang extreme grass? Pinigilan ni Ivan ang kanyang pagkagulat at nag-aalalang nagtanong kay Dimitri. Itinuro ni Dimitri si Jonas at may katiyakang sinabi, si Jonas ng 5 elementong Chamber of Commerce ay tiyak na mayroong matinding yang grass. Kung tungkol sa kung gaano karami, hindi ako sigurado. Dahil sa kanyang mga salita, madaling isipin ng mga tao na si Jonas ay mayroong higit sa isang tangkay ng damong yang. Iyon nga ang naisip ni Ivan. Kaya naman, mas lalo siyang nagtiwala na ipagpalit ang damong yang. Pangulong Collins, kung talagang mayroon ka ng yang extreme grass, pakibenta mo naman sa akin. Sabihin mo lang ang presyo, ako, si Ivan, ay tiyak na hindi makikipagtawaran. Mabilis na naglakad si Ivan papunta kay Jonas at same time na yumoko. Bagamat magkatunggali ang dalawang Chamber of Commerce, walang matinding puot sa pagitan nila. Hindi inisip ni Ivan na iiwan siya ni Jonas sa alanganin. Isa siyang negosyante sa simula pa lang, kaya bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataong ibenta ito sa magandang presyo kung may gustong bumili nito. Sa pagkakataong ito, bukod sa mga bagay na dinala ng Wantong Chamber of Commerce para sa subasta, nakapagdala rin sila ng sapat na espiritual na jade para makabili ng mga bagay-bagay. Kaya naman, nagkaroon ng kumpiyansa si Ivan na hayaan si Jonas na sabihin ang kanyang presyo. 5,838. Si Terence, na nasa silid, ay medyo nagulat. Hindi niya inakalang sangkot si Jonas dito. Dahil hindi siya lumabas at sinabing mayroon siyang yang extreme grass, malamang may mali. Kung hindi, dahil sa personalidad niya, hindi niya iiwan si Wani sa alanganin. May kakaibang nararamdaman si Terence tungkol dito. Sa kubyerta, habang nakaharap sa mga mata ni Ivan, mapait na napangiti si Jonas at sinabing, Binibining Sinclair, mayroon akong tangkay ng yang extreme grass. Hindi naman sa ayaw ko itong ibenta sa iyo, pero itong yang extreme grass ay inilaan ng iba at hindi para sa subasta. Kung ibibigay ko ito sa iyo, alam mo na ang magiging kahihinatnan nito. Namutla ang mukha ni Ivan. Bilang isang namamahala ng isang Chamber of Commerce, alam niya ang mga kahihinatnan ng muling pagbebenta ng mga produktong in-order ng isang customer. Gaano man karami ang kanilang ialok, hindi nila mababawi ang pagkawala ng kanilang reputasyon. Sa madaling salita, pinaghihinalaan ni Jonas na maaaring sadyang gamitin ng Wantong Chamber of Commerce ang panlilinlang na ito para sirain ang 5 elemento ng Chamber of Commerce. Medyo mahirap nga para sa kanya na alisin ang matinding damo ng yang. Pangulong Collins, alam kong maglalagay ito sa iyo sa isang mahirap na sitwasyon, ngunit gaya ng nakikita mo, ang aking ama ay nasa panganib at naghihintay na iligtas ng matinding yang grass ang kanyang buhay. Ang aming Chamber of Commerce ang mananagot sa mga kahihinatnan ng bagay na ito. Pagdating natin sa pinakahilagang isla, ako ang magbabayad sa pagkalugi at magpapaliwanag sa mga customer. At ang presyo ng matinding yang grass ay pagpapasyahan mo, Pangulong Collins. Ang hinihiling ko lang ay iligtas mo ang buhay ng aking ama. Napuno ng luha ang mga mata ni Ivan habang nagsasalita siya. Nasa mahirap na sitwasyon si Jonas. Kung hindi lang itinuro ni Dimitri na siya ang may hawak ng yang extreme grass, baka pumayag na siya sa kahilingan ni Ivan. Gayunpaman, dahil sa malisyosong titig ni Dimitri ang dahilan kung bakit siya hindi mapakali. Gayunpaman, hindi matanggap ni Jonas ang pagtanggi kay Ivan. Kahit na isa siyang negosyante, isa rin siyang taong may malambot na puso. Haha, napakawalang puso talaga ni pangalawang Pangulo Collins. Nagmakaawa na sa iyo ang batang babae ng ganyan, pero ayaw mo pa ring sumuko. Baka natatakot ka na masyadong mababa ang presyo mo. Gusto mo bang alukin ka ng mga tao ng sarili nilang presyo? Ang walang pakialam na mga salita ni Dimitri ay lalong nagpasiguro kay Jonas na may problema, ngunit hindi niya alam kung saan ang problema. Bumantong hininga si Jerry sa kanyang puso. Hindi niya alam ang sasabihin.
Gusto niyang iligtas si Wani, ngunit alam niya ang mga paghihirap ni Jonas. Kung susubukan niyang hikayatin si Jonas, tiyak na makikinig sa kanya si Jonas. Gayunpaman, hindi ito ang resultang gusto niya. Si Yvonne, na nakatanggap ng paalala, ay agad na nag-alok, Pangulong Collins, handa akong magbayad ng 500,000 spiritual jade para sa iyong yang extreme grass. Ako rin ang bahala sa lahat ng kasunod nito. Kasabay nito, ang pangako na may utang na loob sa iyo ang Wantong Chamber of Commerce ay may bisa pa rin. Hindi napigilan ng nakapalibot na karamihan ang mapabuntong hininga dahil sa pagkagulat. 500,000 espiritual na jade. Malaking halaga talaga ito. Bagamat hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa yin at yang pil, narinig na nila ito noon. Matagal na itong pinasikat ng mga hindi nakakaalam. Bagamat mas mahirap pinuhin ang elixir, isa pa rin itong elixir ng ikapitong antas ng yellow class. Karaniwan, ang presyo ay hindi hihigit sa 70 o 80,000 spiritual jade, at ito ay isang kumpletong elixir. Bilang isa sa mga pangunahing sangkap ng yin at yang elixir, ang halaga ng yang extreme grass ay hindi maihahambing sa isang kumpletong elixir. Bagamat ang yang extreme grass ay isa ring napakabihirang spiritual herb, ang normal na presyo nito ay hindi hihigit sa 10,000 spiritual jade. Sa isang normal na subasta, maituturing itong napakataas na presyo kung maibebenta ito sa halagang 20,000 hanggang 30,000 spiritual jade. Ang unang alok ni Yvonne ay 50,000 spiritual jade, at nangako pa siyang babayaran ang lahat ng paglilinis, pati na rin ang isang pabor. Naisip pa nga ng mga nakapalibot na tao na patayin si Jonas at pagnanakawan ang kanyang mga gamit. Binibining Sinclair, alam mo naman na hindi ito usapin kung gaano karaming spiritual jade ang mayroon tayo. Umiling si Jonas habang nakangiti ng mapait. Bago pa niya maintindihan ang motibo ni Dimitri, hindi na siya maglalakas loob na sumang-ayon sa kahilingan ni Yvonne. Binibining Sinclair, sinasabi nilang napakababa ng presyo mo. Sabi ni Dimitri sa neutral na tono, ngunit maganda ang pakiramdam niya sa loob-loob niya. Masaya siyang makitungo sa mga taong nakapaligid kay Terence, kahit sino pa man iyon. Hindi na hinintay ni Shenjin na itaas muli ni Yvonne ang kanyang alok. Tumayo ito sa harap niya at sinabi kay Jonas, Pangulong Collins, kailangan ko talaga ang tulong mo sa pagkakataong ito. Mayroong higit sa isang tangkay ng damong yang. Kapag dumaan tayo sa North Island, maaari nating hanapin ang isla at marahil ay makahanap ng isa pang tangkay na may hahatid mo sa customer. Gayunpaman, sabik na sabik si Pangulong Sinclair na makarating sa North Island. Isang buhay ang nakataya. Sana ay mapag-isipan ito ni Pangulong Collins. Gulat na tumingin si Jonas kay Shenjin. Hindi niya kailangang ibigay ang mukha kay Yvonne, ngunit si Shenjin ay tagasunod ni Terence. Hindi niya ito maaaring tanggihan kahit ano paman. Hindi pa kasama rito ang dalawang pampawi ng kaluluwa na ibinigay sa kanya ni Terence, ang kanilang pagkaibigan ay hindi isang bagay na kayang sukatin ng isang simpleng yang sukdulang damo. Gulat na tiningnan ni Yvonne si Shenjin mula sa likuran. Ang Shenjin ngayon ay tila ibang-iba sa Shenjin na kilala niya. Kalmado, determinado, maalalahanin. Sige, hindi naman mahalaga ang lahat ng ito. Ang mahalaga ay biglang naalala ni Yvonne na si Terence ang amo ni Shenjin, at sina Jonas at Terence ay napakatalik na magkaibigan. Marahil ang mga sinabi ni Shenjin ay talagang makakapagpabago sa isip ni Jonas. Si Yvonne, na unti-unting nawawalan ng pag-asa, ay biglang nabuhayan ng loob. Gayunpaman, si Shenjin, na nasa harap niya, ay biglang nagsalita, Pangulong Collins, ito ang aking kahilingan, wala itong kinalaman kay Boss Terence. Umaasa talaga ako na papayag kang bigyan ako ng yang extreme grass, ngunit ayaw ko itong dahil kay Boss. Hindi alam ni Yvonne kung paano ilalarawan ang kanyang nararamdaman. Pinagalitan ba niya si Shenjin dahil sa pagiging tanga? Hindi niya na kailangang gamitin iyon dahil kay Terence. Isa pa, hindi na niya kailangang magsalita pa. Iisipin sana iyon ni Jonas, pero kailangan niyang sabihin iyon. Gayunpaman, itong si Shenjin mismo ang nagparamdam kay Yvonne na siya ay lubos na responsable. Ang isang responsableng lalaki ay hindi magiging masama kahit ano paman. Ang problema ay kung tatanggi si Jonas na ibenta ang yang extreme grass, hindi sigurado si Yvonne kung kamumuhian niya si Shenjin. Siguro gagawin niya, siguro hindi.
Mabuti na lang at hindi na kailangang isipin ni Ivan ang sagot sa tanong na ito dahil tumango si Jonas. Lil Wei, minamaliit mo ang sarili mo. Kahit hindi ko pagbigyan si Kuya Linford, sa tingin mo ba papansinin kita? 2 taon na tayong nag-uusap. Hindi mo ba ako itinuturing na kaibigan? Ginagaya mo pa nga ang iba at tinatawag mo siyang Pangulong Collins. Tinitigan ni Jonas si Shenjin, pagkatapos ay kinuha ang isang maliit at manipis na kahon ng jade mula sa kanyang mga braso at iniabot ito kay Shenjin. Ito ang aking yang extreme grass. Ibibigay ko ito sa iyo. Kunin mo na. Huwag mong banggitin ang spiritual jade. Mas makabubuti kung mayroon ito ang North Island. Hindi mahalaga kung wala ito. Kaya ko ito ng mag-isa. Hindi mo kailangang makialam. Dahil nakapagdesisyon na si Jonas, itinapon niya ang lahat ng kanyang alalahanin at casual na sinabi kina Shenjin at Ivan. 5,839. Hindi inaasahan ni Ivan na magiging ganito kabilis ang mga pangyayari at hindi siya nakareact agad. Matapos marinig ang mga sinabi ni Jonas, agad siyang yumuko at sinabing, Pangulong Collins, salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Lahat ng sinabi ko noon ay totoo. Ibibigay ko sa iyo ang espiritual na jade kaagad. Ikinumpas ni Jonas ang kanyang kamay at sinabing, sabi ko para ito kay Munting Wei. Kapag binanggit mo ulit ang anumang espiritual na jade, kailangan mong ibalik sa akin ang yang extreme grass. Ako, si Jonas, ay hindi sisirain ang reputasyon ng 5 elementong Chamber of Commerce para sa ilang espiritual na jade. Pero para sa kapakanan ng aking mga kaibigan, hindi mahalaga iyon. Ngumiti si Dimitri nang may masamang kutob. Tila nasiyahan siya sa matinding damo ni Jonas na parang, yang, kaya hindi na siya nagsalita pa para maghasik ng gulo. Salamat, Pangulong Collins. Kapag nagising ang aking ama, tiyak na pupunta siya para magpasalamat sa iyo. Hindi na makapagsalita pa si Ivan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-ayos ng tableta ng Yin Yang para mailigtas si Wang Yi. Maaaring isantabi na lang ang lahat ng iba pa. Hindi nagpasalamat si Shenjin kay Jonas. May mga bagay na hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng isang salita ng pasasalamat. Maaalala lamang niya ang pasasalamat ni Jonas sa kanyang puso at tiyak na babayaran niya ito sa hinaharap. Matapos ibigay ang kahon ng jade kay Ivan, tumingin si Shenjin kay Dimitri. Ngayong nasa kanya na ang yang extreme grass, kailangan niyang makita ang sasabihin ng matandang lalaking ito tungkol sa Yin Core Fruit. Humakbang ng ilang hakbang si Ivan at lumapit kay Dimitri, Master Zing, nakuha ko na ang yang extreme grass. Maaari ba nating pag-usapan ang presyo ng Yin Core Fruit ngayon? Hinaplos ni Dimitri ang kanyang balbas at sinabing parang isang eksperto, para sa kapakanan ng iyong kabanalan sa magulang, ibibigay ko sa iyo ang prutas na Yin Core sa presyong pamilihan. Sapat na ang 10,000 spiritual jade. Nang sabihin niya ito, hindi lamang nagulat si Ivan, kundi pati na rin ang lahat ay hindi inaasahan. Sa paglitaw ng yang extreme grass, hindi na kailangang sabihin pa ang pagnanais ni Ivan para sa Yin Core Fruit. Ngayon lang, nakapagalok na ang yang extreme grass na 500,000 spiritual jade. Ngayon, kahit na magalok si Dimitri ng napakataas na presyo na 1,000,000 spiritual jade para sa Yin Core Fruit, malamang ay agad na sasang-ayon si Ivan. Gayunpaman, 10,000 spiritual jade lamang ang hiniling ni Dimitri sa presyong pangmerkado. Sa katunayan, mas mababa pa ito kaysa sa presyong pangmerkado. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 20,000 spiritual jade sa isang ordinaryong subasta. Maaari kayang ang Dimitri na ito ay talagang isang mabuting tao na may marangal na pagkatao at hindi maikakailang integridad. Ipinahayag ni Shenjin na hindi siya maniniwala kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Walang ibang salita, agad na kumuha si Ivan ng isang pulang spiritual jade card at iniabot ito kay Dimitri. Ito ay isang spiritual jade storage value card na inilunsad ng Tianjia Island Business Alliance upang mapadali ang pag-aayos. Ang pula ay kumakatawan sa 10,000 spiritual jade, at mayroon ding iba pang mga kulay tulad ng orange, dilaw, berde, cyan, asul, at lila, na kumakatawan sa 50,000, 100,000, 500,000, 100,000, 500,000, at 1,000,000 spiritual jade. Hindi binawi ni Dimitri ang kanyang salita.
Matapos kunin ang spiritual jade card, iniabot niya ang jade box na naglalaman ng yin core fruit kay Ivan. Matapos kunin ni Ivan ang bunga ng yin core, dinala niya ito kay Dimitri gamit ang dalawang kamay, kasama ang yang extreme grass. Master Zing, kailangan kitang abalahin para tulungan akong magpino ng yin and yang peel. Kung magising ang aking ama, tiyak na gagantimpalaan kanya ng malaki. Binibini. Sinclair, hindi ba't nasabi ko na iyan? Espesyal ang paraan ng pagpino ng yin at yang peel, at hindi ko ito kayang pinuhin. Sabi ni Dimitri nang may inosenteng tingin. Nang marinig ito, para bang tinamaan ng kidlat si Ivan. Dahil sa maingat na pag-iisip, nasabi na iyon ni Dimitri noon, ngunit hindi na niya kailangang magsalita pa dahil wala ng mga sangkap. Ngayong nasa kanya na ang pangunahing sangkap, ngunit hindi niya ito mapino, hindi ba't pareho lang din naman? Magsasalita na sana si Shenjin nang inalo siya ni Dimitri, huwag kang mag-alala, binibining Sinclair. May mga dahilan ako kung bakit hindi ako makakarating, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi makakarating ang iba. Guru Zing, sana'y bigyan ninyo ako ng gabay. Muling nabuhay ang pag-asa ni Ivan, at mabilis siyang humingi ng payo kay Dimitri. Ang espesyal sa tabletang yin-yang ay nangangailangan ito ng kooperasyon ng dalawang alchemist, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay dapat na yang at ang babae ay dapat na yin. Kung hindi, masasayang lamang ang mga materyales at imposibleng matagumpay itong mapino. Kaya nga sinabi kong hindi ko ito mapino ng mag-isa. Habang nagsasalita si Dimitri, isang hindi mapapansing ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Nagliwanag ang mga mata ni Ivan. Wala bang natatanging babaeng alchemist sa sinaunang barkong pandigma na ito? Agad niyang naalala. Ito ang punong alchemist ng Hall sa Peel. Sa kanyang pagkilos, tiyak na walang magiging problema sa yin-yang peel. Master Zing, wala namang magiging problema kung kayo ni Master Ram ang magtutulungan, di ba? Mabilis na tanong ni Ivan. Basta't pumayag si Dimitri, agad siyang hihingi ng tulong kay Ram, gaano man kalaki ang kapalit. Hindi inaasahan, umiling pa rin si Dimitri at sinabing, natatakot ako na hindi ako makakapakikipagtulungan kay Master Li Izao dahil sa aking kakulangan ng enerhiya. Gayunpaman, ang aking apo na si Bradley ay isa ring mahusay na alchemist. Ang kanyang kakayahan sa alchemy ay halos kapareho ng sa akin. Hindi dapat maging malaking problema para sa kanya ang makipagtulungan kay Master Li Izao. May kutob si Ivan sa mga sinabi ni Bradley, ngunit hindi ito magandang impresyon. Napatunayang kagagawa ni Bradley ang insidente sa restoran ng araw na iyon, ngunit hindi siya maaaring maging mapili ngayon. Ang pagliligtas kay Wani ang pinakamahalagang bagay. Mukhang wala pa si Master Ram, pupuntahan ko siya agad at iimbitahan. Lumingon-lingon si Ivan at hindi niya nakita si Ram. Malamang ay nasa kwarto niya ito at hindi pa lumalabas, kaya agad niya itong hinanap. Itinaas ni Dimitri ang kanyang kamay para pigilan siya. Huwag kang mag-alala, binibining Sinclair. Nagpadala na ako ng mga tao para imbitahan si Master Ram at ang aking apo. Maaari mo silang pag-usapan tungkol sa mga detalye pagdating nila. Salamat po, Panginoong Zing. Lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang aking ama ay maaaring nasa panganib. Yumuko si Ivan ng may pasasalamat. Bagamat tila hindi mabuting tao si Dimitri, talagang natulungan niya ito. Ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Terence ay lalong nagiging halata, ngunit wala siyang sapat na mga palatandaan para maunawaan ito. Maya-maya, talagang inimbitahan si Ram sa kubyerta. Siyempre, nakasunod sa kanya si Bradley na parang plaster ng balat ng aso, kaya hindi na niya kailangang hanapin ito. Lumapit si Ivan at yumuko ng may paggalang, saka taos-pusong nagtanong, Master Ram, ang aking ama, si Wani, ay nabaliw dahil sa kanyang kapabayaan sa kanyang cultivation. Tanging ang yin-yang peel lamang ang makapagliligtas sa kanyang buhay ngayon, kaya nagmamakaawa ako sa iyo na tulungan mo akong pinuhin ang peel. Naihanda ko na ang mga materyales. Hanggat pumapayag ka, papayag ako sa anumang kondisyon. Kumunat ang noo ni Ram at tumingin kay Wani, na nanginginig pa rin sa lupa. Umiling siya at sinabing, hindi ko kayang gumawa ng yin at yang peel.
Akala ni Yvonne, ang tinutukoy ni Ram ay ang kawalan niya ng kakayahang magpino ng mga tableta ng mag-isa, kaya agad niyang itinuro si Bradley at sinabing, alam ko na ang yin at yang pill ay nangangailangan ng isang lalaki at isang babaeng alchemist para pagsamahin ito. Kakasabi lang sa akin ni Master Zing tungkol dito. Sinabi rin niya na ang kanyang apo, si Bradley, ay isa ring alchemist master, at maaari siyang makipagtulungan kay Master Ram para gumawa ng yin at yang pill. 5,840. Tama ka, isa nga akong alchemist. Hindi ako isang grandmaster, pero kung makikipagtulungan ako kay Master Ram, sa tingin ko ay hindi magiging problema ang paggawa ng yin at yang pill. Huwag kang mag-alala, Miss Sinclair, ako, si Bradley, ay hindi iiwasan ang responsibilidad na ito. Tumawa si Bradley. Maraming salamat, Alchemist Zing. Hindi inaasahan ni Yvonne na agad nasasang-ayon si Bradley. Gayunpaman, kung ganoon nga, hindi dapat maging problema para sa kanya na maalala siya agad, hindi ba? Master Ram, nakita mo naman na pumayag na si Alchemist Zing. Kailan mo maaaring simulan ang pagpino ng mga table tasks? Tumingin si Yvonne kay Ram nang may pag-asang, umaasang papayag ito agad. Sa kasamaang palad, ang walang ekspresyong si Ram ay matatag pa ring umiling at sinabing, hindi ko kayang gumawa ng yin at yang pill. Sa pagkakataong ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yvonne. Bakit ba ang hirap magpino ng tableta? Hindi sapat ang sunod-sunod na pagliko-liko para ilarawan ito. Malinaw na malapit na niyang makamit ang kanyang layunin, ngunit hindi maipaliwanag na tumanggi si Ram na magpino ng tableta. Kung hindi lang dahil sa iisa lang ang angkop na babaeng alchemist sa buong sinaunang barkong pandigma, malamang ay nagkaaway na sila ni Yvonne. Isa itong kalokohang nakapagligtas ng buhay. Sa tingin mo ba ay laro ito? Malumanay na tanong ni Dimitri, Master Ram, wala ka bang recipe para sa yin and yang pill? Ayos lang, meron ako nito. Naniniwala ako na sa lakas ni Master Ram, ang pagpino ng yin and yang pill ay hindi dapat maging problema. Mayroon akong recipe, pero hindi ako marunong gumawa ng yin at yang pill. Walang pakialam na sumulyap si Ram kay Dimitri at sinabi pa rin ito ng walang pag-aalinlangan. Tumulo ang luha ni Yvonne habang yumuko at nagmamakaawa, Master Ram, ang buhay ng aking ama ay talagang nakataya, tulungan mo kami kahit ano paman, ang aming Sinclair clan ay magpapasalamat magpakailanman. Kung may mga kahilingan si Grandmaster, maaari mo itong banggitin. Hanggat kaya namin, hindi kami tatanggihan. Nagpakita ng hirap sa mukha ni Ram, ngunit tila ayaw niyang sumang-ayon. Umiling pa rin siya at sinabing, hindi mo naiintindihan. Pupunta ako sa pinakahilagang isla para i-auction ang aking mga karapatan sa alchemy. Binili na ito ng ating wantong Chamber of Commerce. Kahit ano pa ang presyo, bibilhin namin ito. Inangat ni Yvonne ang kanyang ulo at naiinip na sumigaw, Master Ram, nag-aalala ka ba na hindi ka na makakapagpino pa ng mga table tasks pagkatapos mong makarating sa pinakahilagang isla dahil sa pagkasira at pagkaluma? Hindi mahalaga, bibilhin ko na ang karapatang Pinoy ng tableta sa pagkakataong ito, para hindi na kailangang sumali si Grandmaster Ram sa subasta. Hindi naman ganoon. Hayaan mo akong tapusin. Malinaw at walang pakialam pa rin ang tono ni Ram, walang kahit kaunting pagbabago. Ang pagpino ng mga table tasks ay nakakaubos ng pisikal na lakas, pero hindi iyon ang pangunahing dahilan. Kung ibang tableta lang iyon, tiyak na tutulong ako, pero hindi ang yin at yang na tableta. Malungkot na sabi ni Shenjin, bakit hindi na lang pwedeng yin and yang pill? Kung hindi lang dahil sa pangangailangan ng babaeng alchemist sa yin and yang pill, matagal ko nang hiniling sa boss ko na gumawa ng hakbang. Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapagpino ng mga pills dito? Mas magaling ang alchemy skills ng boss ko kaysa sa iyo. Sumulyap si Ram kay Shenjin at hindi nakipagtalo dito. Nagpatuloy lang siya, kapag pinipino ang tableta ng yin at yang, dahil sa pagtatagpo ng yin at yang at pagsasanib ng apoy at tubig, kailangang magkita ang alchemist. Kung ako lang, hindi mahalaga, pero kung pinipino ko ang tableta kasama ang iba, imposibleng mangyari iyon. Nagulat si Yvonne. Kung siya ang nasa sitwasyon nila, baka hindi siya pumayag agad, lalo na't hindi rin siya agad pumayag. Wala silang relasyon sa pamilya Sinclair niya, kaya bakit niya isasakripisyo ang kanyang kawalang kasalanan para lang matulungan sila?
Master Ram, gaya ng kasabihan, ang isang doktor ay may puso ng isang magulang. Bagamat medyo mahirap pinuhin ang tableta ng yin at yang, ang buhay ni Vice Presidente Sinclair ay nasa panganib. Paano magiging mas mahalaga ang isang maliit na bagay kaysa sa pagliligtas ng isang buhay? Seryosong sabi ni Bradley. Ibinuka ni Ivan ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na boses. Naipaliwanag na ito ni Ram, ano pa nga ba ang masasabi niya? Ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon at integridad ng isang babae, at si Ram ay mayroon ding kagalang-galang na pagkakakilanlan bilang punong alchemist ng PhilHall. Hindi niya talaga kayang gawin ang ganoong kahirap na bagay. Labis na nailang ang ekspresyon ni Ram. Hinampis ni Bradley ang bakal habang mainit pa at patuloy na sinabi ng may katwiran, Master Ram, bilang isang alchemist, kailangan mong malampasan ang lahat ng kahirapan sa landas ng alchemy upang maabot ang mas mataas na kaharian. Kung hindi ka man lang handang gumawa ng yin yang pill para iligtas ang mga tao, natatakot ako na kailangan mong tumigil sa pagsulong sa landas ng alchemy. Dahil sa iyong umaapaw na talento, handa ka ba talagang huminto dahil sa isang yin yang pill lamang? May katuturan ang sinabi niya. Matapos bahagyang magulat si Ram, sinimulan niyang pag-isipan ang posibilidad na ito. Lihim na natuwa si Bradley. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para pabagsakin si Ram. Hanggat pumayag siyang magpino ng mga tableta kasama si Bradley, ang punong alchemist ng PhilHall ay magiging laruan niya sa kanyang palad. Master Ram, hindi naghihintay ang oras sa kahit sino. Maaari tayong maghintay ng dahan-dahan, ngunit si Vice President Sinclair ay hindi makapaghintay. Mas makabubuti kung magmadali ka at sumama sa akin para pinuhin ang yin at yang pill. Hindi lang nito masisira ang reputasyon mo kung sakaling kumalat ang balita, pati ang PhilHall ay masisira rin. Ngumiti ng may pagmamalaki si Bradley, pagkatapos ay nagkunwaring isang ginoo at sinabing, huwag kang mag-alala, kapag pinipino ko ang pill, tiyak na ipipikit ko ang aking mga mata at hindi kita sisilipan, Master Ram. Ayos lang sana kung hindi niya sinabi iyon, pero ngayong sinabi na niya, agad na nanlamig ang magandang mukha ni Ram at sumanghal siya, kaya mo bang magpino ng mga table tasks ng nakapikit? Isa talaga siyang napakahusay na henyo. Wala akong ganoong kakayahan. Gusto sanang sabihin ni Bradley na wala siyang pakialam kung titingnan siya ni Terence nang nakadilat ang mga mata, pero bago pa siya makapagsalita, lumabas si Terence at malamig na sinabi, lumayo ka, huwag mong harangan ang daan ko. Boss. Pangalawang Pangulo. Dali-daling lumapit si Shenjin para salubungin siya, si Pangalawang Pangulo Sinclair ay dumanas ng chi deviation. Napakalala ng kanyang sitwasyon. Naiintindihan ko, tumango si Terence. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Terence, sumama ka sa akin para gawin ang yin at yang pill. Biglang sabi ni Ram. Nagulat si Terence sa biglaang mungkahi. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang iniisip ni Ram. Naging berde ang mukha ni Bradley. Matagal siyang nagsalita pero hindi pumayag si na gamitin siya sa pagpino ng mga elixir. Nang lumitaw si Terence, hiniling niya na gamitin siya sa pagpino ng mga elixir. Sobra na ito. Master Ram, si Terence ang kalaban ng PhilHall, paano mo nasabi ang ganyan? Kahit gusto mong pinuhin ang yin and yang pill, hindi ba dapat tayo ang mag-ayos nito? Malakas na tanong ni Bradley sa naguguluhan at naiinis na paraan. Sinadya niyang gamitin ang pagkakataong ito para pinuhin ang yin and yang pill para makuha si Ram. Paano siya sumuko ng ganoon kadali? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.